Ang ating pong message ngayong umaga, ang title po nito ay Seed, Wait, and Harvest. Okay. So, alam niyo po, ang salita ng Diyos, God's Word, ito po ay seed ng blessing ng Panginoon para sa atin. And siyempre, ang objective natin for this message ngayong umaga, once again, is to know or to understand the power and importance of God's Word sa buhay natin. Ayan. Alam niyo po, pagka nakuha mo talaga yung true revelation of God's Word, yan po ay napaka-essential for us to have a victorious living. Yan. Kasi marami tayong mga word na nababasa Sunday in, Sunday out sa ating mga daily devotions, 'di ba? Hindi lamang sa church, nakakarinig tayo siguro sa media, sa television, sa radios, 'di ba? Nakakarinig tayo ng word. Marami tayong mga word na pinangahawakan. Sino dito yung meron siyang word na pinangahawakan para sa Panginoon? Marami tayong mga life verses, meron tayong mga word na mga promises ng Lord na pinaniniwalaan, pinangahawakan. Now the question is, yung bang promise ng Lord na yon dun sa word niya nagma-manifest ba? Kasi 'di ba, importante 'yon, hindi lamang alam mo yung word, hindi lamang alam mo at pinaniniwalaan mo at pinangahawakan mo yung word, dapat 'yon nagma-manifest. Dapat yun nangyayari. Mamaya mas maintindihan ninyo na yung word pala ay talagang ibinigay ng Panginoon sa atin. At ang purpose niyan is mag-multiply. Ang purpose ng word is mag-produce o mamunga sa life natin. So, again, pagka narinig nyo yung word na the word, it always refers to itself as a seed. Kaya kanina, seed, wait, and harvest, yung title ng message natin. So, kung naalala nyo po, kung nandito kayo last week na pag-usapan natin, the parable of the four soil. Diba? Sino po yung nandito last week? Ayan, so magkakaroon po kayo ng complete understanding, and I pray to God na talagang i-open ng Lord yung ating spiritual understanding kasi it's very important. Sabi ko nga po sa inyo, this is very essential in victorious living. Kasi wala naman tayong ibang pinangahawakan kundi yung word ng Panginoon eh. Wala naman talaga tayong ibang inaasahan kundi yung word ng Panginoon eh. Wala naman tayong doon, yun yung basis, yun yung foundation ng ating faith kundi yung mga promises, yung word ng Lord sa atin. So therefore, the word of God is very essential. Amen. So, the seed is the word of God. And alam niyo po, there are a total of 44 verses in the New Testament, pag binasa mo ang Bible mo, where the Greek word is sperma. Okay, so sperma was translated sa word na English as a seed. And this is the same word from which we derive our English word sperm. Okay, kasi may kinalaman ito in conceiving. Kaya pala, yung word in Greek word is sperma. Okay, now, ibig sabihin, okay, to conceive and give birth to the miracles you need. Di ba? Though iba ang blessing sa miracle. Pero madalas parang miracle yung kinakailangan natin. Okay? So, in order to conceive and give birth to the miracles that we need, you must first plant God's word like a seed in your heart. Okay? Kung nandito ka last week, naunawaan mo kung paano itatanim yung seed na yon sa puso mo. So pag pinag-usapan natin yung word na conception, okay, conception sa Tagalog, ito yung parang sa mga nanay, yung mga nagbubuntis, pinaglilihi. Yun pala yun, yung word pala is meron palang process. Okay, so siyempre, lahat naman tayo ay ipinagbuntis, ipinaglihi ng 9 na buwan. Meron ba ditong tumagal ng 15 months sa tiyan ng nanay? Wala, di ba? Normally talaga, the normal is 9 months. Okay, though meron mga napupunta sa incubation about 7-8 months o
o whatever, pero yun yung process meron talagang conception. And conception cannot take place without first planting the seed. Amen po ba? Alam niyo po kasi, bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Kasi I constantly meet Christians who pray and believe para sa intervention ng Panginoon sa buhay nila, but remain frustrated with the results. It's because they just don't know God's Word in the first place. Kristiyano na hindi niya alam ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, kung naalala ninyo in book of Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi po lack of knowledge ang problema Ang problema is they reject the word or they reject the knowledge. Kasi pine-present naman ng Lord yung knowledge from His words. Nga lang tayo kasi minsan nire-reject natin, kaya nga may parable of the four soils, naalala ninyo. Di ba? So, ito yung mga namimit ko na mga Christians na alam nila yung word pero hindi nila alam. And siyempre, pag hindi mo alam ang word, you are missing the principle of seeds of conception. Kaya nangyari, napufrustrate tayo. Napufrustrate ang Kristiyano kasi hindi niya alam yung principle pala na hindi mo lang basta tinanggap yung word, dapat alam mo yung principle of conception. Pakisabi nga po, conception. Diba? So, ibig sabihin, ang word, once na naitanim niya sa puso mo, yan ay ipinagbubuntis. Okay, ipinaglilihi. Okay, in Mark chapter 4, pag binasa ninyo po ang Bible ninyo, the Lord taught 3 parables, which illustrates that the word is to the kingdom of God. Ito po ay natural seed na merong harvest. So sa mga bago pong narinig ito, sa mga bagong Kristiyano, kagaya po ng panalangin ko, this is a sure foundation and a true revelation in a victorious living. Kaya ang declaration ko po, every time talaga na nag-i-speak ako dito, maunawaan po natin, maintindihan natin. Kasi sayang naman yung pakikinig natin kung hindi natin naunawaan. Amen. Kaya ang prayer ko lagi sa Lord, mai-preach ko, maituro ko sa pinakapayak na paraan para nauunawaan natin. Amen po ba? Kasi yun naman ang importante. Ang importante yung lalabas tayo mamaya, uuwi tayo, naintindihan natin yung word ng Lord. Kasi kung di natin naintindihan, hindi natin siya may apply. Amen po ba? Kaya pala maraming mga Kristiyano na frustrated sila sa result. Di ba? Alam naman nila yung word, pero hindi nagma-manifest. Okay? So, ito po ay seed na in natural, talagang magkakaroon talaga ng harvest. So the first of these parables, the story of the 4 soils, is the key to understanding all the Word of God. In Mark chapter 4 verse 13, di ba, sabi dito, then Jesus said to them, don't you understand this parable? How then will you understand any parable? So kaya pala, a starting point, para maunawaan natin talaga how the Word of God works, kailangan maliwanag sa atin yung the parable of the 4 soils. Okay? So, kasi kung hindi natin maiintindihan po itong katotohanan na to, hindi natin maiintindihan talaga ang salita ng Panginoon. Okay? Kasi alam niyo po, there are many life-changing truths dito sa parables na to. Pero kailangan alam din natin kung paano tayo magbe-benefit. And a true revelation of God's Word is essential. Again, is essential for a victorious life. Ginamit po ng ating Panginoon na comparison yung kanyang salita, His Word, to a law of nature that is unchangeable. Mapapansin mo bakit niya ginamit? Gumamit siya ng mga comparison, 'di ba? Parables, 'di ba? And this law of nature is unchangeable. Unchangeable pag sinabi natin gumawa ng batas ang Panginoon na hindi naman talaga ang tao ang naggumawa, isang institusyon
Di ba? A principle na Diyos lang ang gumawa. Hindi tao ang nagtatag nitong principle na to. The sowing and reaping principle, it's not human. Di ba? It's God's. Ito po, ang ibig sabihin nito is, yung principle ng Diyos, kagaya dito po sa ibabaw ng lupa, ang mga sistema, pwede nating dayain yan eh. Di ba? Pwede nating dayain. You can cheat the system. Maraming mga bagay na pwede nating dayain, 'di ba? Meron ngang very famous, 'di ba, yung expectation versus reality. Tama, 'di ba? 'Di ba yung pag nakita mo yung profile sa Facebook, 'di ba? Talagang tingnan mo yung katabi mo. Siya ba yan? Siya ba yung nasa Facebook profile na yan? O? What I mean, church, what I mean is, you can cheat or manipulate nearly all systems that men have created. Diba? Yung mga legal systems can be beaten. Maraming mga bagay na pwede nating dayain eh. But you cannot change the principle of seed, time, or seed, wait, and harvest. Kasi sabi ko nga po, ito ay itinatag ng Diyos. It's the law of nature na may kinalaman ito. May kinalaman itong principle na to sa kanyang salita. Okay? Hindi natin pwede i-violate ito. Regardless of how sincere na gustong-gusto mo talagang magka-harvest. Ayan. Di ba? Meron nga tayong kasabihan, good intention never reap a harvest. Kahit gusto mong kahit tama yung intention mo na mag-harvest, kung wala ka namang itinanim, hindi ka aani. Tama po ba? Kung gustong-gusto mong mag-harvest, wala ka namang itinanim. So, merong law ng seed time and harvest eh. Merong batas sa pag-ani. Kailangan merong kang itinanim. Amen ba? Tanong mo yung katabi mo, may itinanim ka na ba? Hindi ka pwedeng umani nang wala kang itinanim unless na mangagaw ka ng ani. Tama? And another thing, church, this is the law of nature. Pag ikaw nagtanim, walang tanim na namumunga overnight. Nakita na ba kayo nagtanim ka? Kung yung nga nung biology class nga natin, yung munggo, 3 days eh. Sino dito yung nung araw? Kami, ewan kung sa generation nyo ngayon sa biology class namin noon, meron magtatanim ka ng munggo, di ba? And then yung seed mamamatay yon, and then may uusbong na bago. Tama? Pero wala akong nakita na nagtanim ngayon, mamayang gabi namunga. Well, of course, God can do that. He's God. But it's rare. Okay? So, siguro nagkakaroon na kayo ng idea. Okay, ulitin ko. Kung walang tinanim, walang anihin. Okay. Now, pag ikaw naman nagtanim, huwag kang umasa na mamaya meron ng bunga. Meron talagang waiting period. Yan. Kaya maraming napoprostrate na Kristiyano. Nagtanim ngayong umaga, gusto niya mamayang hapon mag-harvest. Amen. Yan. So pag-uusapan din natin yan. Anong gagawin ko, pastor, habang nag-aantay? Yan. Okay. So, nawala tuloy ako So, kailangan mo mag-antay. Okay. Join me please join me. Sabi mo sa katabi mo, kailangan talaga nating mag-antay. Okay? Para kasali kayo kasi baka mamaya ako lang nagsasalita dito Di ba? Okay. This is why our Lord chose to compare the way His Word works to a seed. Kaya pala, kinompare ng Lord dun sa parable na yon, yung kanyang mga salita na kagaya ng isang seed ng butil. Okay, kasi ang seed, pag itinanim mo, well, church, ito maganda. Ang butil na nilikha ng Diyos, yan ay mamumunga according to its purpose. Pero ang question, kailan mamumunga? Okay. Tingnan nyo to In Genesis chapter 8 verse 22, while the earth remains. Habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, sabi ng Bible, seed, time, and harvest. Seed, wait, and harvest.
cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. So ibig sabihin, habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, hanggat hindi ka pa tinatawag ng langit, o hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, itong principle na to ay hindi magsisis. Okay, so meron talagang panahon talaga, season ng pagtatanim, may season ng pag-aantay, may season ng harvest. Ano ang pinakamahirap sa lahat? Mag-antay. Di ba? Ang pinakamasarap yung harvest. Amen. Pero siyempre, sisimulan mo sa pagtatanim. Pag walang itinanim, good intention never reap a harvest. Kahit maganda ang intention mo, gusto mong humarvest, kung wala kang itinanim, hindi ka aani. So, perhaps unti-unti nyo nang nakukuha yung point ng message today. So, waiting season o waiting period is normal process in harvest. Diba? Kaya meron palang seed time and harvest. Okay? So, meron tinatawag na germination process. Kaya pala sabi ng Bible, huwag kayong magsasawa o maiinip. Diba? Huwag kayong magsasawa o maiinip. Kasi sa tamang panahon ng Diyos, aani kayo. Okay? Naniniwala ba kayo na kapag hindi timing ni Lord, hindi mo pwedeng ipilit? Pero pag timing ni Lord, hindi mo pwedeng pigilin. Amen, di ba? Wala makakapigil doon. Kasi nga, merong law of nature na itinatagang Panginoon. May proseso. Di ba? There is a germination. Ibig sabihin, merong pagsibol, yun yung proseso, ganun yung salita ng Diyos sa life natin. And it takes time. And hindi natin pwede i-avoid yun. Hindi ka pwede ng seed, tatalon ka na kaagad doon sa harvest. Merong waiting period. At maraming tao, nakakalungkot, marami ding Kristiyano na dito nag-fail. Nagpo-prostrate doon sa waiting period. Di ba? Lord, ang tagal kailangan ko na. Tama ba? Ganun tayo lagi. Lahat ng paraan ginawa na natin. Pero may proseso Mamaya pag-uusapan natin, bakit inaalaw ng Lord na mag-intay ka na matagal? Amen? So, tingnan nyo. Open your Bible in Mark chapter 4, verse 26 and 29. The parable of the growing seed. Sabi dito, Jesus also said, sinabi niya rin, the kingdom of God is like a farmer who scatters seed on the ground. Alam nyo to, the parable of the four soils, di ba? Siya yung farmer, si Lord, na siya ay naghasik ng kanyang mga salita. Di ba? Yun yung seed ano yung soil? Yung heart natin. Okay, tingnan nyo to, tingnan nyo. Sabi dito, in verse 27, night and day, habang ikaw ay gising at natutulog, yung butil ay umuusbong. Nakikita nyo bang umuusbong? Actually, sa National Geographic, makikita mo, no? Paano nagkakaroon sa science kasi nababantayan nila, may camera. Pero naturally, ikaw, hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita kung paano yung seed na itinanim mo ay umuusbong. Diba? Kaya sabi nga dito, sprouts and grows, but he does not understand how it happens. Paggising mo na lang, nakita mo na lang, meron ng uhay. Alam niyo yung uhay, medyo malalim na Tagalog yun para sa mga kabataan Ano yan stock ba? Diba? So, ganun yun So, now, ito very interesting. Verse 28, tingnan nyo. The earth produces the crops on its own. Okay. Sabi dito, ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Again, ano ang lupa? Heart. Soil. Tama, di ba? So may kinalaman, ibig sabihin, sabi ko sa inyo kanina, ginawa ng Panginoon yung part niya. Naghasik na siya ng seed. Alin ka doon sa for soil? Kung good soil ka, sabi ng Bible, ikaw ang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim. Amen? This is how you respond doon sa word. Ibig sabihin again, church, ginawa na ng Lord yung part niya.
Di ba, tinanim niya na sa puso natin. Like this very moment, naririnig natin yung salita ng Panginoon, itinatanim sa puso natin. Paano tayo nagre-respond? Naniniwala ba tayo? Amen? Kaya very interesting, the earth produces the crops on its own. Sa Tagalog version, sabi dito, paki-flash po natin yung Tagalog version, sabi dito, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay naitutulad sa isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukid. So alam na natin to. Alam na natin ang Panginoon, nagtatanim siya ng salita ng Diyos sa mga puso natin. Natutulog kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghahasik kung papaano. Tama? Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Church, may kinalaman yung puso natin sa pagbubunga. Kahit anong tanim ng Panginoon sa puso natin ng salita niya, kung hindi ka maniniwala, wala mangyayari. Kaya napuprostrate tayo. Puprostrate tayo. Ang tagal-tagal na palang itinanim ng Lord sa heart natin. Di ba? Mamaya, turuan ko din kayo kung paano magpasibol. O, sino dito yung mga may green thumb? May marunong magtanim? Siyempre, mga taga-syudad na kayo no? Wala nang nagtatanim dito. Sama na lang ng loob. Amen? Tama, di ba? In spiritual sense, ang pagtatanim sa waiting period, pag naitanim mo na yung butil, anong gagawin mo? Didiligan. Tama, didiligan? Aasa ka na lang ba sa ulan? Hindi. Pag hindi umulan, mamamatay. Yung ang halaman namin sa harap, tatatlo lang yun. Wala, namatay pa. Sorry yung misis ko kasi tuwing magta-travel kami, namimili ng halaman yan Pero hanggang ngayon wala akong nakitang buhay Wala siyang... Pero ang ganda sa simula, ang ganda Asan na nga ba ako? Hindi ako pakainin ito mamaya. Nawala. Kaya ko to. Ayan. Okay. So, natutulog tayo, araw at gabi, nagigising tayo, hindi naman natin nakikita kung anong nangyayari. Di ba? Hindi natin alam. So, isipin nyo, yun yung salita pala ng Diyos na tinanim sa puso natin. Di ba? So, merong kinalaman yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. At syempre, para yung pag-application natin sa Word, para siya mamunga. Kasi ang seed, kinreate yan ng Lord, ang purpose niyan talaga is mag-bear ng fruit. Di ba? Hindi, tingin nyo ba, nilikha ng Diyos ang seed na wala lang? Hindi, kinreate ng Lord ang seed sa purpose na yan ay magbe-bear ng fruit. Di ba? At ang kagandahan sa Panginoon, pag yan namunga, more than enough. More than enough. Noong unang panahon, noong panahon ni Noah, hindi naman sila kumakain ng walang samgyupsal noon Walang meat. Vegetation, sabi nga, di ba? Kaya prutas at saka gulay ang kinakain nila, wala silang meat noon. Pinayagan lang sila kumain ng meat after the flood. Okay? Pero mapapansin mo, kahit ikaw, tumingin ka sa mga puno sa labas, yung mga fruit-bearing trees, di ba? Pag ang puno na munga, sobra-sobra, nakakita naman kayo ng mangga, puno ng mangga, sobra-sobra bunga. Nalalaglag na nga lang Tama? So kung panahon ni Noah, walang magugutom sa atin. Kasi vegetarian yung mga tao, puro fruits yung kinakain. Nakita niyo yung isang puno kung mamunga, more than enough. Diba? Nga lang, syempre ngayon, nandiyan ang Jollibee, nandiyan ang Kenny Rogers, gusto na mga meat na, may samgyupsal na. So, pero kung titingnan mo talaga ang kaisipan ng Panginoon talaga, nag-create talaga siya ng seed na yan ay mamumunga. At hindi lang siya basta namumunga. Namumunga siya more than enough. Okay, so therefore, ang seed talaga ay kinreate ng Panginoon para mag-bear ng fruit. Now, again, the seed is the Word of God. Ang tanong is, yung salita ba ng Diyos ay namumunga sa buhay natin? Kasi yung soil, yung heart natin
Di ba? So therefore, our hearts were created by God to bring forth fruit when His word is planted in them. Di ba? So, ganyan pala yun. Itong word na to, pag narinig mo, naunawaan mo, sabi ko sa inyo, the true revelation of God's word is very essential. Okay, so nung naunawaan mo ngayon, nanampalataya ka, may proseso ngayon, yan ngayon ay magkakaroon ng germination. Diba? Sisibol, sabi sa John 15:7, but if you remain in me and my words remain in you. Kasi may mga tao, maniwala po kayo sa akin, pagka naniwala naman sila ng 2 araw, pagkatapos ng 2 araw, frustrated na sila, ayaw na nila, hindi na sila nagre-remain. Yung word hindi na nagre-remain. Pero anong sabi ng John 15:7? But if you remain in me and my words remain in you, yan, di ba? Remain in you, my words. Kasi ang problema nga, sabi ko nga sa inyo, Sunday nung nakinig na niwala, kina Monday yan, wala na. Hindi na nag-remain. Okay. Pero anong promise ng Lord? Pag ikaw ay nanatili sa Panginoon at ang mga salita niya nanatili sa iyo, kahit ano raw hingin mo, ibibigay niya. Wow. Nakakita na ba kayo ng blank check? Nasubukan mo na ba yung may nagbigay sa'yo ng blank check? Bahala ka na maglagay ng amount. Uy. Meron ganon? Gusto niyo ganon? Mamaya bago kayo labas, bibigyan ko kayo ng mga blank check. Okay? Pero sa langit ninyo i-encash. Nakikita niyo yung passage na yan, John 15:7? Basahin mo, but if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want. See? Nakita ninyo? So talagang yung puso talaga natin ang nagpapasibula at nagpapabunga. Kailangan manatili tayo sa Lord at manatili yung salita niya sa atin. Well, of course, ito, you may ask anything, hypothetical ito. Pero ibig sabihin ito, sige, subukan mo humingi. Subukan mo humingi sa Panginoon. Basta nananatili ka sa Kanya. At ang salita niya ay pinaniniwalaan mo. At ipinamumuhay mo. So, tingnan nyo to. Ano kaya ang mangyayari dito sa tao na to? Nagtanim siya. Ngayon, nagtanim siya. Kaya, nagpatapos ng word. Mamaya, in natural, nagtanim ka. Tapos, natulog ka mamayang hapon, pagdating mga bandang 11 ng gabi, tinignan mo kung tumutubo na. Tapos, ayaw tumubo. Huhukayin mo ngayon. Hukayin mo yung tinanim mo. Ano mangyayari doon sa seed? Mamamatay. Di ba mamamatay yun? Pero ulitin ko po ang seed, kinreate ng Lord yan. Anong purpose? Para mag-bear ng fruit. Ganon din ang word ng Lord sa buhay natin. Di ba? Hinasik niya yan eh. Di ba? In-scatter niya yung word. Naririnig niyo yung mga salita. Angkinin mo. Paniwalaan mo, ipamuhay mo, I'm sure mamumunga yun. Kasi hindi siya kinreate ng Lord just for nothing. Di ba ang seed? Di ba bumibili pa nga tayo ng mga seed, di ba, para itanim. Di ba? At umaasa tayo, yun yung importante doon. Tandaan mo, pag meron kayo tinanim, umasa ka na yan ay mamumunga. Meron ba nagtanim na, hindi na mamumunga yan? Meron ganon? Wala, no? Kaya ka nagtanim, umaasa ka, mamumunga. O ulitin ko church kaya ka nagtanim, umaasa ka na magbe-bear ng fruit. In the same manner, ganun din ang word. Nung narinig mo, umasa ka, maniwala ka, na yan ay magbe-bear ng fruit sa life mo. So yun sinasabi natin, pinanghahawakan ko yung pangako ng Panginoon eh. So continue panghawakan mo, paniwalaan mo. Galang, sabi ko nga po sa inyo, may waiting period. Okay, yun ang pinakamahirap sa lahat. Pinakamahirap sa lahat yung pumila ka eh. Tapos, sisingitan ka pa. Tama? Di ba? Sisingitan ka. Yung sisingitan ka, yung parang nakikita mo lahat sila ay nabibless, ikaw na lang hindi. Experience niyo yun? Parang sila lang ang nabibless, parang ako hindi kasi baka naman. Church, listen to this. This is very important. Minsan naisip natin, parang sila lang ang nabibless, parang ako hindi. Pare-pareho naman kami anak ng Diyos. Church, maniwala kayo sa akin. If that person is experiencing blessing, there is something na ginawa niya. Tama? Meron siyang nagawa. Kaya niya ini-enjoy. Marahil siguro, he remained sa Panginoon and the words of God remain in him. Kaya kano man ang hingin niya ngayon, ginagrant ng Lord. Okay, basahin ulit natin. Mark 4:23
28, first the blade, then the ear, after the full corn in the ear. So ito ibig sabihin ito yung process pala. Church, ito yung process ng the law of seed time and harvest. So, una-una, yung uhay, di ba? Sisibol muna yon. Tapos, makikita mo na unti-unti na, pati yung mga dahon hanggang sa mamumunga na. Hindi po pwede na pagtanim mo, bunga agad. Kasi marami mga tao are impatient. Gusto nilang i-bypass yung growth cycle. Yun ang nagiging problema natin. Kaya itong message ngayong umaga, this is very important siguro i-position mo sarili mo doon sa pagiging patient. Di ba? In waiting. Kasi ulitin ko po, kahit magtanim ka, kahit ano itanim mo, talagang it takes time. Sabi nga nila, according sa research and studies, alam ko, even sa palay, yung palay, di ba? Even sa palay, parang ang naunahan na ata tayo ng Thailand. Parang sila nakakapagpatubo na sila in 4 months. Correct me if I'm wrong, ha? Kasi mabilis na sila magpatubo. Pero still, 4 na buwan pa rin. Tama? 4 na buwan pa rin. Doon nila na ngayon na-harvest. So, wala akong nakitang itinanim ngayong umaga na tumubo mamayang gabi. Ito ha, meron ako mga naririnig. Sabi nila, alam mo pastor, kaninang umaga, nagbigay lang ako, nag-tithes ako. Pagdating ng hapon, nag-harvest ako. May dumating na pagpapala. Amen ba yon? Amen? Pero alam nyo ba, ito ang katotohanan nun. Yung itinanim mo kaninang umaga at nag-harvest ka nung hapon, hindi yun yung tinanim mo kaninang umaga. Ang hinarvest mo, yung itinanim mo pa nung nakaraan. Antayin mo yung itanim mo na umaga dahil paparating pa yun. Gets nyo? Gets nyo? Kasi akala mo, yung tinanim mo kaninang umaga, yun yung hinarvest mo nung hapon. Hindi yun. Yung hinarvest mo nung hapon, yung itinanim mo nung nakaraan. Gets nyo? Well, of course, God can do that. Pwede kang mag-harvest mamayang hapon, kahit itinanim mo kanina umaga, but it's rare. Kasi meron nga the law of nature. Ulitin ko, yung hina-harvest mo ngayon, yan yung itinanim mo kahapon o nung nakaraan. Kung nagtanim ka ngayong araw na to, intayin mo, may harvest pa yun. Amen? Okay. So, kaya sinasabi ko sa mga nakakausap ko, walang problema sa vision ng Panginoon. Walang problema sa expectation natin. Ang problema tayo kasi nag-expect tayo kaagad ng harvest. Gusto natin harvest agad. Yan ang problema. But God's kingdom operates on laws. Like the laws that govern the fruit-bearing process of a seed. Diba? Merong natural law ng seed, wait, and harvest. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng harvest hanggat hindi mo pa nakikita yung unang pagsibol. Okay? Hindi ka, sabi nga, no pain, no gain. Diba? Pwede ba naman na college ka agad, hindi ka pa nga nagkikinder? Diba? May process, diba? So, God works on the laws. Okay? So, kaya ang kingdom ng Panginoon, sabi niya, nagwo-work dito sa ganitong parable. Kaya marami mga tao, hindi nila na-experience yung God's best kasi nga hindi nila nauunawaan kung paano ang Panginoon kumilos. Pero sabi nila, hindi, mahal naman ako ng Panginoon eh. Oo, alam ko, mahal tayo ng Panginoon, hindi magbabago yon. Pero meron talagang the principle of seed, time, or wait, and harvest. Tingnan nyo to. Tingnan mo kung paano si Jesus nagtatanim ng words sa buhay natin, sa heart natin. Tingnan nyo kung ano nangyari sa mga disciples. Open your Bible in Mark chapter 4, verse 35. Sabi dito, and the same day when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. Ibig sabihin, after ni Jesus mangaral sa kanila, imagine niyo nangaral si Jesus, nagtatanim siya ng mga seed. Okay, parang ganito, ang Panginoon nagtatanim ng word sa heart natin this moment. Okay, sabi ni Jesus after niya mangaral, okay, ano nga tayo, mag-cross tayo on the other side. Okay, noong unang panahon kasi, gagamit sila ng bangka para mag-cross sila sa kabilang ibayo. Okay, in a sense, Jesus was giving them a test. On the same day, nagturo siya ng salita ng Diyos sa kanyang mga disciple. In other words, nagtanim siya ng seed. Okay, nagtanim siya ng seed dito sa kanyang mga disciple.
No, sinubukan niya, tinest niya kaagad. Na kasama, prior to this, pag binasa mo ang Bible, yung mga disciples niya, tinuruan niya to ng believer's authority. Alam niyo ba yung believer's authority? Na merong ang authority na gamitin yung pangalan ni Jesucristo over the enemy, over sickness, di ba? Even over poverty, kahit anong bagay, sabi nga, luluhod sa pangalan ni Jesus. Whatever name you can name, luluhod lahat ng pangalan sa pangalan ni Jesus. And that authority ibinigay sa atin. Ibinigay niya rin yung sa mga disciples niya, di ba yung authority na yon? Ibig sabihin, nagtanim si Jesus ng word sa puso ng mga disciples. And the same sa atin ngayong umaga. Okay, so, ganun yung senaryo. So sabi ni Jesus, okay, sige, cross tayo sa kabilang ibayo. So yung kanilang pag-cross sa kabilang ibayo, dapat yan 2 oras lang. 2 oras lang yan sa bangka. Pero alam nyo bang inabot sila, according sa study, about 16 hours. Kasi nga sa gitna ng dagat, inabot sila ng matinding bagyo. At nabasa niyo yung story, di ba? Habang bumabagyo, binabagyo sila, yung tubig umupunta na doon sa bangka, nakita niyo si Jesus natutulog. Natutulog. At tingin niyo ba hindi alam ni Jesus kung bumabagyo o hindi? Because it was just a test. It was just a test. Akala nitong mga disciple na ipinabayaan na sila ni Jesus. Kaya sabi dito sa verse 38 ng Mark chapter 4, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. Na-imagine nyo, bumabagyo, signal siguro. Alam nyo, it's my first time nga sa Pilipinas naka-experience ng signal number 4, 5. Diba? So, imagine niyo lang napakalakas ng bagyo and then matataas yung mga waves plus the wind. Pero si Jesus kalmado lang, chill lang, natutulog. Ngayon, dito, sabi ng disciple, ginising niya si Jesus, Teacher, wala ka bang pakialam? Biruin mo si Jesus, tinanong mo kung may pakialam. Di ba? Isipin nyo, hindi naman ito cabin cruiser yung sinasakyan nila eh. Ito ay open boat, punong-puno ng tubig. Actually, mababasa mo yan in verse 37 ng Mark chapter 4. Okay, so, ngayon, anong sabi nila? Wala ka bang pakialam? Baka naman po pwede kang kumuha ng bucket at alisin yung mga tubig dahil malulubog tayo, malulunod tayo. Di ba? Narinig nyo kung paano nag-respond si Jesus? Hindi niya sinabi, pasensya na kayo kasi pagod ako eh. Pagod ako, maghapon kasi kami nag-practice. Yeah? Pagod ako wala akong tulog. Di ba? Anong sabi niya sa Mark chapter 4 verse 40? Sabi niya dito, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? In the same way, sinasabi dito ni Jesus na, di ba, nagtanim na ako ng word sa heart ninyo, tinuruan ko na kayo, sinabi ko sa inyo, pwede niyong pahintuin ang bagyo. You can still the storm. Kung sila lamang po ay nag-operate in faith instead of fear, yun ang pwede nilang gawin. Yun ang problema natin. Tinataniman tayo ng salita ng Diyos, pero hindi natin ina-apply. So, hindi nagmamanifest sa life natin. Kaya ngayon, ang nangyayari, biniblame natin si Lord. Lord, mahal mo ba ako? Bakit mo ako pinapabayaan? Pero hindi, meron na siya. Ginawa na ng Lord yung part niya. Yung part na lang natin ang gagawin natin. Amen? Amen po ba? So, ganun din po, even in healing, it operates the same way. Maraming mga scripture sa Bible na pinatunayan na Panginoon na tinanim ko na sa heart ninyo yan. Sabi ng Proverbs 4:22, for they are life unto those that find them and health to all their flesh. Ayan, di ba? Yung word, di ba, binigay na sa atin. You can speak to your storm, you can speak to your mountains, di ba? There's time to pray and time to speak, sabi natin. In Psalms 107 verse 20, He sent His word and healed them and deliver them from their destructions. In other words, mga kapatid, itinanim na ng Lord sa atin. Lagi naman tayong nakakarinig eh. Diba? Ang question pa, paano tayo nagre-respond? Paano tayo nagre-respond? Kailangan tayong maniwala dun sa salita ng Panginoon. Kailangan hindi mo lang siya pinangahawakan, pinaniniwalaan mo siya until na i-release ng Lord talaga yung power ng words na yon para mag-manifest sa life mo. Huwag kang 1-2 araw lang ayaw mo na, hindi. Talagang pangahawakan mo 'yan. 'Di ba? Parang prayer, 'di ba? Sabi ng prayer is pray until something
Push lang. Pray until something happens. Ganon din sa pananampalataya. Hanggat hindi nangyayari, patuloy ako mananampalataya. So this law of seed time and harvest operates in every area of our lives. Sa lahat po to ng area, ha? Lahat kailangan mo talagang magtanim. Diba? Kung anong gusto mong anihin, yun ang tatanim mo. Amen. Hindi lamang naman sa finances. Diba? Gusto mong mag-harvest ng finances, gusto mong i-prosper ka ng Lord, di magtanim ka, mag-share ka ng blessing mo. Diba? So kung anong gusto mong anihin, yun ang itatanim mo. Kung gusto mong mag-ani ng apple, magtatanim ka ng apple. Diba? Kung gusto mong mag-harvest ng kamote, hindi ka aani kung sayote ang tinanim mo. Diba? So, kung ano yung kind na gusto mo. Kaya talaga, it all works by faith. Diba? Kung anong gusto mong itanim. Diba? Meron talaga siyang principle. The principle of sowing and reaping. Ngunit ito po ay nakapaloob sa law of seed time or seed, wait, and harvest. Kasi lahat ng area sa life natin nag-ooperate dito sa ganitong law. Okay? And this is a sure foundation, mga kapatid. Ito po ay a sure foundation na makakatulong po sa atin kung naunawaan natin yung importansya ng salita ng Diyos sa life natin. Huwag mo isipin na, kasi pastor, lagi na lang po akong nagkakamali, di ba? Pakiramdam ko kasi parang hindi nadidinig ng Panginoon yung aking mga request. Wala pong kinalaman to sa emosyon mo. May kinalaman po ito kung ano yung word na tinanim mo sa puso mo at pinaniwalaan mo. Yun po yun yung foundation nun. So, kailangan na manampalataya ka na yung seed ay ginagawa niya kung bakit siya kinreate ng Panginoon. Do you agree? Ibig sabihin, anumang butil yung hawak mo, maniwala ka na pag ito ay itinanim ko, ito ay mamumunga. In the same way with God's Word, maniwala ka na yung mga salita ng Diyos na itinanim mo sa puso mo, maniwala ka na yan ay mamumunga at magmamanifest. Do you believe in healing? So you believe in healing, then magmamanifest yan. You believe na babaguhin ng Lord yung iyong situation, then magmamanifest yan. Kasi nga marami mga tao, pinut naman nila yung word ng Lord sa life nila. Nga lang, ang bilis talagang mainip. Kaya pala huwag kang magsasawa, huwag kang maiinip. Kasi sa takdang panahon, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng harvest. So, now, before we close, meron lang akong gustong i-share sa inyo, very quick. Marahil siguro sa inyong pakikinig ngayong umaga, nagtatanong ka, Pastor, nagtanim naman ako eh. Ano ang pinakamahirap? Mag-antay. Amen. So ano sa buhay mo ang inaantay mo ngayon? Sige nga. Ano sa buhay mo inaantay mo? Pastor, tagal magbago nitong asawa ko nito. Pastor, yung inaasahan kong ganito. So, alam mo ba kung bakit inaalaw ng Lord for you to wait so long? Itinanim mo na, pero, Pastor, tagal na. Kasi alam nyo ba, mga kapatid, yung waiting period, yung waiting season, can be really frustrating. Minsan, akala mo araw lang, minsan akala mo linggo lang, tumagal na ng buwan, even tumagal na nga ng taon. Diba? Hanggang ngayon wala pa. Nagtataka ka ngayon, bakit ang tagal? Okay? And gusto ko po kayong tulungan na may mga kasagutan ngayong umaga na marahil po ay ito ay makakapagbago ng inyong pananaw sa inyong pag-aantay at pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon. Okay? Pero gusto ko sabihin sa inyo na ang pag-aantay mo ay hindi sayang. Okay? Tingnan natin. Buksan natin, number 1. Bakit inaalaw ng Lord na mag-antay ka ng matagal? Ulitin ko, bakit ba kayo, o ano bang inaantay nyo? So kayo lang nakakaalam niya kung ano inaantay nyo. Alam nyo ba, number 1, bakit ka nag-aantay ng matagal? Kasi He's preparing you for what He promised. Inihahanda ka niya. Okay? Kasi
Church, for example, si King David. Alam mo ba no si Haring David ay sinabihan ni Prophet Samuel na siya ay magiging hari ng Israel? Siya po ay bata pa. Bata pa. Ang tagal pa bago siya naging hari ng bayan ng Israel. He was young, di ba? Bago siya naging hari. Well, marahil kaya nag-antay siya na matagal kasi pine-prepare siya ng Panginoon. Para pag naging hari na siya, alam na niya kung paano maging hari. And this could be the same reason. Bakit ka nag-aantay? Gusto ng Lord na i-prepare ka dun sa pangako. Gusto ng Lord, pagka dumating yung season na yon sa buhay mo, ready ka na. Amen. So while waiting, it's your responsibility to submit to the Lord para i-prepare ka niya. Sabi ko po sa inyo kanina, alam mo, sa pagtatanim, kailangan mong dinidiligan. Yung pagdidilig na yon, in spiritual sense, yun po ay panalangin. Yung itinanim ninyong word sa life ninyo, yung pinanghawakan ninyo, ipag-pray mo. Panalangin po ang pagdilig doon. Amen? Pagdilig. Tapos, pag ikaw nagtatanim, nakita mo nang tumutubo na unti-unti na, anong ginagawa mo? Di ba nililinis mo yung paligid? Para walang mga tumubo na mga damo-damo, walang tumubo na mayroong mga, hindi siya matchok, parable of the thorny. Hindi siya matchok ng mga ano ito doon? Yung matutulis, tinik. So, church, number one, kaya ka pala pinag-iintay kasi pine-prepare ka lang. Pwede ba tulungan niyo ako, sabi mo sa katabi mo, kaya pala inihahanda ka lang ng Lord sa blessing. Para pagkadating ng blessing, ready ka na tanggapin. Okay? Amen. So dapat ganun ang pananaw mo. Tingin, kasi meron talagang timing si Lord. Pag hindi pa oras ng Lord, hindi mo pwede ipilit. Pero pag oras na ni Lord, hindi mo pwedeng pigilin. Amen. Number 2 reason why God allows you to wait so long, He's teaching you how to be patient. Oh, Lord, sabi, Lord, mahaba naman ang pasensya ko, Lord eh. Diba? Pero talaga namang yung boses mo talaga, walang pasensya na, Lord, ano ba? Mahaba na yung pasensya ko. Tingin mo ba mahaba na pasensya mo? Alam nyo, sabi nila, madalas daw tayo nagpe-pray, Lord, pahabain mo yung pasensya ko. Pero nakakalimutan natin, the only way to become patient is by being patient. Patience is hard. Diba? And alam ko po, good things requires patience. Unfortunately, hindi talaga natin lahat makukuha. Lalo na tayo, microwave generation, gusto natin agad-agad. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba, in seed, wait, and harvest, talagang pag nagtanim ka, mag-aantay ka talaga. Mag-aantay ka talaga. While waiting, talagang aasa ka sa Panginoon, mananampalataya, mananalangin. Diba? Kasi God's kingdom doesn't work doon sa microwave speed system. And interestingly, yung kingdom ng Panginoon, talagang ginaya niya talaga sa pagsibol talaga ng butil. Okay? So marahil ikaw ay nag-iintay ngayon, ngunit gusto kasi makita ng Lord na makita mo na ang kingdom niya ay nag-work in seed, wait, and harvest. Number 3, okay? Habang naghihintay ka kasi, pinalalakas ka pala ng Lord yung pananampalataya mo. Di ba? Kasi our entire Christian belief system rests on faith. Because it's impossible to please God without faith. So, sometimes kailangan talaga nating mag-intay ng medyo matagal kasi ito yung season pala na pinatitibay ng Lord yung ating pananampalataya. So nakita mo unang-una kaya ka pala pinag-aantay kasi ano raw? Pine-prepare ka niya sa promise. Di ba ganun din naman, di ba? Yung mag-asawa, di ba? Pagka sila, nalaman niya, sweetheart, delayed ako. Buntis ako. Mamayang gabi ba, mga anak na yun?
Hindi, merong period ng pag-aantay. May 9 months. Di ba? Pero habang 9 months, pinagpe-prepare ka ng Lord bilang mommy at saka daddy, di ba? Mag-prepare ka ng pambayad sa ospital. Baka mamaya, yun? Cesarean, di ba? So, pinagpe-prepare lang tayo ng Lord, pero ibinigay niya na yung pangako. Number 2, sabi nga natin, tinuturuan lang tayo maging patient. Kasi sa totoo lang talaga, mainipin talaga tayo. Kaya sabi nga, ulitin ko, huwag tayong magsasawa o mainip kasi sa takdang panahon, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Number 3, pinalalakas ng Panginoon yung ating pananampalataya. And number 4, He wants you to fix your eyes on Him instead of the promise. Yan ang problema. Minsan nakakalimutan na natin ng Lord. Nakafocus na tayo sa pangako. Di ba? Mas gusto na natin yung pangako kaysa kay Lord. Kasi alam naman ng Lord Alam mo, kilala tayo ng Panginoon more than nakilala natin sarili natin. Alam niya na pag ibinigay niya kagad, baka makalimutan mo siya. Kaya dire-diretso di ba? Kailangan ka munang i-develop yung patience, kailangan patatagin yung pananampalataya mo, i-prepare ka dun sa promise, kasi nga, baka pag ibinigay niya kaagad, makalimutan mo siya. Di mo ba naririnig yung sarili mo? Pag nagpe-pray, imbis na Panginoon, pahingi noon. Di ba? Puro pahingi noon, Lord, pahingi noon, pahingi noon, pahingi noon. Puro pahingi noon. So, nakalimutan mo na yung Lord, nakapokus ka na sa promise. And lastly, finally, baka naman nag-aantay ka. You may be waiting on something God never promised you. In the first place. Ha? Naisip niyo yan? Naisip niyo ba yan? Pastor, grabe. Ilang taon ko nang pinagpe-pray yun. Di ba? Meron ako narinig na isang testimony, sabi niya, alam nyo, kung ang Lord sumasagot agad sa prayer, malamang 7 asawa ko. Kasi 7 pala yung pinagpe-pray niya. Kasi nung una, pinag-pray niya, tapos hindi naging sila nag-asawa ng iba. So nag-pray ulit siya ng iba. Hanggang sa 7 siyang prayer. Baka yung pinag-pray mong Mr. Right, hindi naman talaga siya yung para sa'yo. Kaya ngayon ang prayer mo, Lord, kung hindi man siya para sa akin, Lord, sana, para ako na lang ay para sa Kanya. O baka naman pinagpe-pray mo yung bagay na yon na hindi naman yun ang pinangako ng Lord sa'yo. So kailangan mo sigurong balikan yung prayer mo. Amen? Kailangan mo sigurong balikan. Baka naman hindi yun talaga yung promise ng Lord sa'yo. Kasi alam ko, pag ang Diyos nangako sa atin, ang pangako niya sa atin yung best. Amen? Amen? Baka umaasa ka, meron palang mas best na ibibigay si Lord sa'yo. Wow, sarap, no? Meron palang mas best. Siguro mamaya, balikan mo yung prayer mo. Balikan mo yung prayer mo. Baka naman, Lord, kalooban mo ba sa akin ito? Kasi, Lord, kung hindi mo kalooban, alisin mo na lang to sa puso ko. Bigyan mo na lang ako yung gusto mo na para sa akin. Your will be done. Amen? Amen? Wow. So meron po ba tayong natutunan ngayong umaga? Ang Panginoon, nag-aasik siya ng word. Nakakarinig tayong lahat ng word. The parable of the 4 soils is kung paano tayo nagre-respond dun sa word. At I declare by faith, lahat tayo good soil. So yung heart natin tumatanggap ng salita yan Huwag nating hayaan na hindi siya mamunga dahil ang butil nilikha ng Diyos para mamunga. At pangako ng Lord sa atin yon. Panghawakan mo yung salita. Diba? Panghawakan mo. Hanggat hindi nangyayari, panghawakan mo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, 1 week, 2 weeks, 1 month, years, basta maniwala ka na pangako ng Lord at ibibigay niya sa iyo yan. Amen? Church, yung prayer life natin, devotional life natin,
yung relationship natin sa Panginoon. Di ba sabi ko sa inyo, hindi, ang problema pala is hindi naman pala yung yung mga bagay-bagay, ang problema pala yung hunger and thirst. I remember this song, yung third song natin kanina. I remember, kasi I also talk to God. Not very long, but just recent. I talk to God. Sabi ko, and then kasi pinarealize sa akin ng Lord, yung relationship pala natin sa Lord, nandun yung word, sa Lord sa atin, nandun tayo, nagsiserve tayo. Alam mo, sa akin lang to, I don't know with you, pero sa akin lang to, hindi pala yung passion yung nawawala. Nandun pa rin naman yung passion, di ba? Gusto mo pa rin mag-serve, gusto mo pa rin na mag-pray, gusto mo pa rin naman mag-read ng Bible, mag-devotion. Nandun pa rin yung passion. Alam mo kung ano yung nawawala? Alam mo kung ano yung nawawala? Tanong mo katabi, alam mo kung ano yung nawawala? Ang nawawala yung momentum. Amen. Yun pala yung fire. Kaya sabi ng Bible, fan the flame. Huwag niyo hayaan na paandap-andap na lang yung fire natin. And then God gave me this song. Sabi ng Lord, this song set a fire in my heart. Ba yung Lord, yung momentum, yung passion nandun, gusto kong gawin. Sabi ni Paul, kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Diba? Nandun yung passion, pero yung momentum. Church, yung fire. Diba? Yung fire, ang dapat pinafan natin yung flame. Diba? Rekindle natin yung flame. Pero alam nyo, nagsisimula lahat yan dun sa word eh. Dahil merong word yung puso mo. Merong pangako ang Panginoon sa puso mo. Di ba? Maniwala ka, magtiwala ka, God can do it for you.